Hi! Ako ang inyong kunya ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video ay pag-usapan natin yung mga kababayan natin na nangangarap na mag-abroad. Yung pinaka-goal natin is maibigay natin ang magandang kinabukasan ng ating mga anak, makapag-ipon tayo ng pera, magkaroon tayo ng sariling negosyo. Yun yung marami talaga tayong mga iniisip. Kaya tayo mag-abroad. Pero alam nyo ba na maraming mga pagdadaan ng hirap bago natin matupad ang ating pangarap. Kaya ito guys, para sa mga nangangarap mag-abroad, panoorin ninyo ang video ito. Mga napagdaanan ko lang naman, napagdaanan ng ating mga kababayan na nandito na sa abroad. Ito yon. Ang una nating hahanapin ay natural, maghanap tayo ng agency para kung saan tayong bansa mag-abroad or makapag-apply. Sunod, bago nga pala tayo makapag-apply, dapat meron tayong passport. Yun talaga ang una nating ihanda dahil hindi naman tayo makapag-abroad kung wala tayong passport. Ang sunod niyan, dapat may pera talaga tayo. Kahit na makahanap kayo ng agency na wala nang bayad or wala nang placement fee, konti lang babayaran, lagi ko naman sinasabi yan, pero kailangan talaga ninyong may pera dahil kapag nag-process na tayo pabalik-balik sa agency, mga medical, tapos mag-training pa tayo, mag-asikaso ng mga papers natin, ang dami-dami, mga OWA, mga PIDOS, yan guys, kailangan natin may pera talaga dahil hindi naman sagot ng agency yan. Kaya yun, ready talaga yung pera ninyo kasi mahirap yung mga pagkain pa natin habang nagpa-process tayo. Ganun guys, umpisa pa lang yan ang hirap na pagdadaanan natin. Tapos ipasa mo pa yung medical, kailangan fit to work ka, kaya kapag nag-apply kayo, healthy talaga kayo. Hindi naman natin pwedeng dayain, ang iba dinadaya, pero hindi naman yan lagi nakakalusot dahil nakalusot man tayo sa ating medical dyan sa Pilipinas, ay take note, pagdating sa bansa na inyong pupuntahan, hindi ko alam sa iba ha, pero Taiwan, Hong Kong, or hindi ko alam sa iba kung pagdating sa bansa na pupuntahan ay meron pa ring medical. So hindi natin mapeke ang ating medical dyan sa Pilipinas kung tutuusin lang kasi pagdating dito dapat healthy kayo kasi mag-medical pa rin, di ba, sigurista sila para totoong healthy talaga tayo pagdating sa bansa or sa employer na ating pagtatrabahuan. Yun na yun guys, kailangan nating paghandaan yan. Sunod nun, bago pala yan, kailangan kung nakahanap na tayo ng agency, natural, hahanapan tayo ng employers. Pero bago tayo makahanap ng employers, katakot-takot muna na interview ang ating pagdadaanan. Kasi bago ka makahanap ng employer, kailangan mo munang makapasa sa preliminary interview. Lalo na dito sa Hong Kong. Yung preliminary interview yun ni broker. Kailangan, alam mo talaga yung trabaho na pinasok mo or in-applyan mo. Yan guys, umpisa pa lang yan. Diba, mahirap na sa interview kay agency at saka pagkasunod niyan, kapag nakapasa ka kay agency, ayun na, hanapan ka ng employer. Kung mayroong employer na magkagusto sa'yo, masilig ka nila, i-interviewin ka na naman. Magpapakitang gilas ka na naman kung ano yung mga isasagot mo sa employers. Kailangang maano sila, magka-interest sila sa'yo, natanggapin ka. Mahirap talaga mag-apply. At pagkatapos nun, nagkaroon ka na ng employer, mag-umpisa ka na mag-process ng iyong mga papers, kagaya ng sinabi ko, mag-medical, OWA, PIDOS, habang nag-aantay ka ng visa mo, yung mga ganyan. Dito sa Hong Kong, pipirma ka ng kontrata, nag-umpisa na yung pag-process ng iyong mga documents para maikumpleto yan. At sa OWA pa pala, may paghihirapan pa tayo niyan, nadadaanan naman tayo sa exam. Kailangan makapasa ka sa OWA dahil sa OWA, kapag 3 days lang ang OWA ha, kailangan ipasa ninyo yan kasi hindi ka bibigyan ng certificate kung hindi ka makapasa sa OWA. Kaya halimbawa Hong Kong ang a-applyan ninyo, mag-aaral kayo ng Cantonese language nila, yung mga ganun guys, kailangan mong focus ka kung ano yung tinuturo dahil sa OWA may nambabagsak, meron ding nambabagsak sa medical, so yun nga, kailangan fit to work ka. At pagkatapos na kompleto mo na lahat-lahat ng pag-process mo, waiting ka na lang talaga sa yung flight. Yun na yung pinaka-exciting part natin, yung dadating yung visa, dadating yung kontrata natin,
natin, kumpleto na yung mga papers natin, documents, flight na lang ang aantayin natin. Pero wag kayong magsaya dahil ito ang iwasan talaga ninyo dahil marami na talaga ang nangyayari dito. Para ito sa lahat ng mga may asawa, may boyfriend, iwasan talaga ninyo ang mabuntis dahil lahat ng paghihirap ninyo ay mabaliwala lang kapag kayo ay mabuntis. Meron akong aplikante dati. Ang tagal-tagal niya talagang hinintay na makapag-apply dito sa abroad. Tapos, nagkaroon siya ng employer kaagad. Ang laki ng pasalamat niya sa akin. Kompleto niya na lahat-lahat ng papers. Magfa-flight na siya. Meron na talaga siyang flight schedule. May ticket na siya. Kompleto na. Waiting na lang talaga ng paglipad niya. Pero, bago ninyo kukunin lahat ng papers ninyo, ay meron kayong final medical. Yun na yung mag-pregnancy test kayo. Pero, sa kamalas-malasan na nangyari sa kanya, ang tagal-tagal naman yan matagal na siya talagang, yung anak niya malaki na, kasi nag-iisa lang yung anak niya eh. Tapos, hindi siguro para talaga sa kanya ang pag-a-abroad dahil sa final medical niya, yung pregnancy test na yan, ay positive siya. Grabe ang panlulumo ng ating kababayan dahil sa ang dami na niyang nagastos, ang dami, ready na siya talagang lumipad. Yun na, nabuntis si kabayan natin. Kaya yun ang iiwasan ninyo, yung mabuntis kayo dahil lahat ng yan ay mabaliwala. At hindi ka na talaga makapag-flight, hindi ka na rin hihintayin ng employer mo. Sad to say, maghahanap or magkakancel ang inyong employers. So marami tayong nadidistorbong tao. Nadistorbo natin ang agency, nadistorbo natin lalo ang employer dahil marami na silang nagastos din. Halimbawa yung yung wala na kayong babayang placement fee, sila na kasi nagbabayad nun. So malaking pera. So maghahanap na naman sila ng panibagong aplikante. 'Di ba? Nakakasad yung ganyang pangyayari. Lahat tayo ay dapat kapag nag-apply kayo, iwasan ninyo talaga ang mabuntis dahil cancel lahat yan. Walang employer na mag-aantay. Kung meron man, siguro bihirang-bihira lang dahil kaya nga sila naghahanap ng helper para mag-alaga or kung ano yung kailangan talaga nila para mag-alaga sa kanilang anak, magluluto para sa kanila, basta yun yung guys ang reason bakit sila naghanap. So hindi sila makakaantay sa aplikante na nabuntis. Kaya yun ang pinakaiwasan ninyo dahil lahat ng yan ay mabaliwala lang. Kaya sana may natutunan kayo sa video ito. Kapag nag-apply kayo, hindi lang sa financially ready kayo, dapat iwasan talaga ninyo ang mabuntis para hindi masayang ang ating pag-a-apply. Thanks for watching. Bye!